natong last speaker, kay hapit ng alas 5, kay taman rumunta sa alas 5, tawgon ko si Brad GR, Balabag, Indrina, taga Sambuangita. Mga kaigsunan, usa ka batanon, gibubuan usab sa Espiritu Santo, diha sa kadasig sa pagpadayag sa kamaturan, kay diha niyara ng gugma nato sa Dios ug ingon usab nga nahigugma kita sa atong isig kaingon o sa atong kaugalingon. Salamat. Brad, ready na ka? Panginoon, sa mga sa may hapon sa tanan, atong nasgutan karon ang importante gyapon nga atong itinguha nga mao ang kaluwasan. Ato na nagtudlo nga ang pagtuo sa pagtuo lang maluwas ta. Ato na nagtudlo nga sa kang Kristo lang maluwas ta. Ato na nagtudlo nga pinagi sa grasya maluwas. O katuna usab nagtudlo nga pinagi sa Biblia maluwas. Igaling sa kulang kayo na argumento. O nagigaling sa ato kining pag-isgutan ang paagi sa kaluwasan kanatong mga Katoliko dili sayon. O nagigaling sa pagluan ta kamo aron sa pagtuman sa pitukangang sa kaluwasan. Pitukangang ang kaluwasan sa Katoliko at kanang binayagang Katoliko. Igsoon, mo kining mosunod. Pagtuo, unang ang sa kalawasan. Ikadua, paginonsol. Ikatulo, pagtuman sa mga sugo. Ikaapat, pagkinapuhi, subay sa grasya. Ikalima, ang pagpasakop sa iyong iglesia. Ikauno, pagwali, pagduminaw sa punong sa Diyos. Ikapito, ang paglahutan. Huwag mo kini, atong pagkasgutan karon. Atong isin sa hon, pagpasabot kini, kining 7 step of salvation. Pagtuo, basta kini kapaagi ang unang angam sa kaluwasan. Na kita masayod sa kamaturan. Na masgutan usab. Sa Marcos 16, ang mutuo o magpabunyag maluwas. Apan ang dili mutuo silutan. Busa tuo na lang igsuon aron di ka silutan. Napugos bro. Tuo aron madali. Silang bahin. Tuo na lang aron madali. Apan igaling igsuon dili man dali ang kaluwasan. Kinanglan kita nga dunay mga mayang buwan aron kita makatuhuman sa pagkapot sa kaluwasan. Anya, kasgutan sa Hebro 11:1, ang kahulugan sa pagtuo, ang kahulugan sa pagtuo, mao nga may kasiguruhan kita sa butang nga atong gilauman kani makita. Mao kini ang Dios, naglaom kita sa Dios. O walay pitibit ang kinsa nga nakita sa Dios gawa sa minaw gikan sa langit nga mao si Jesus. Musay galing suon, pag pumalandong, o tumanon nato ang munang ang sa kaluwasan, ang pagtuo. Diyos ko tanong sa Hebro 11:6, walay makapahimuot sa Diyos kung dili pinagi sa pagtuo. Kita nga nagtuo, nahimot ang Diyos, kung kini nga paagi. Nga itong ginabuhat karon. Kadto na kami pagtuo, nga pinagi sa pagwali, mga usap, pag kinabog sa tao. Kung kini, ang pagtuo, nang gihimutan sa Diyos. Ang pagpaningkamot sa pagwali, aron usab ang kinabuhi sa tao o magatinguha sa kaluwasan. Ngayon usab sa Galatia 5:6, ang may nungdanon mao nga ang pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. Ang pagtuo nagabuhat pinaagi sa gugma. Kung ang sa katao may gugmaon sa importante buhat tuyo sa pagtimuha sa kaluwasan. Importante kayo, labi na sa pagsimba sa kanunay, labi na sa pag-ampo sa kanunay, labi na sa pagkatarong sa ilang kinabuhi. Kung ako sa kataong matinumanon mo nagtarong mo sa iyang kinabuhi, buhat pasabot, adunay pagtuo ka lang tawana. Gasgutan sa Santiago 2:16, patay ang pagtuo kung walay buhat. Buhat pasabot, kinangilitang alive na alayo sa mga buhaton sa Diyos. Tungod niya na, adun na kita pagtuo, kung kita makabaton sa kaluwasan, kung kinalihamot ng kita, adun na kita maayong mga buwan, para kina to example alang man sa tanan. Kung ka na pagtuman sa ikaunang ang sa kaluwasan, ganit gusto ka nasan, sa Roma, 1:17,
himong matarong sa Dios. Ang himong matarong sa Dios, mabuhi pinagis pagtuo. Ang himo nga matarong, ang atong pagmatarong, mabuhi pinagi sa pagtuo. O ko tanong sa Catechism of the Catholic Church number 1814. Ang pagtuo umunang gihud sa maayong buhat. Maayong buhat igaing suon. Aron sa paragigan ng Dios maayo man alang kanato. Mo kanang unang sa kaluwasan ang pagtuo o mora ni ang natuman nila sa uban natong nga mga kaigsunan. At di magsiguro itong igsoon tungkol kay di mas namuto sa atong Santo Papa. Kaya kung ito pa sila sa atong Santo Papa, ito pa na ito igsoon kaya kung saan naman tagamahan. Amen? Kung nahigala igsoon, atong pamalandungan. O niya, ang ikadungang sa kaluwasan, mawang paghinulsol. Ang uban, walang pa nagkahinulsol, huwag pa nakabalik sa pagkakatoliko. Impas. O niya, kanilang mga salaa, ganang katununsulan, ang iskutan sa Marcos 7:21 nato sa 23. Muna-muna nga dautan sa laway mo pagigalawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kakug, pagkadautan, pagpanglimpong, kalaway, kasinda, pagpangdahot sa uwan, pagkamangkitason, o kabuang. Gining tanan nga gilukan sunod sa tao o kini nga mga butanga angay natong pamalandungan o binungsulan. Kung sa igaling isuon diskutan usab kini mga butanga sa unang Timoteo, unang Korinto 6:9 nato sa 10 nga dili kini ang kasulod sa giriyan sa Dios. Mo kini ang mosunod. Ayaw pagpalimpo kay ang mga tao nga maghilawason o nagsimbag mga Diyos o mga mananapaw o mga naghilawas sa kalalaki sa kababae, kawatan o kakog ang mga palahubog, igbutang-butang ang mga malapason sa balaod, dili makasulod sa giriyan sa Dios. Tanawat mo na igaling suon pagpamalandong nagiling mga butang na di ay ang inatong nulsulan pagpamalandungan kay kining mga butanga nga nakapanpanaw sa tao, dili makasulod sa gingriyan sa Dios. Manang galing suon pag hinulsol o pagpamalandong, aron ka makasulod sa gingriyan sa Dios tungod kay adunay sa ang tao gamay ug kato. Unsa man ang sa nga dako? Masgutan sa Mateo 12:32. Ang magsultig daw tan batok sa Espiritu Santo. Espiritu Santo, dili gayon pasayloon karon o bisan kayo sa kung nakasala ka batok sa Espiritu Santo, kanina ba nga itong mga kaupang lahi o grupo at kaupang lahi grupo lahi pa mula higaling sa antong pumalandaw nga di naman sila matuo sa mga larawan nga doon ay pagkabalaan o liyaw ka na sa Espiritu Santo. Kaya kung supot sa Espiritu Santo, di gayon pa sa ilon karon o bisan ka na siya. Manang higalo, mga higalay soon pagpamalendong. Gaskutan usab, kaya dako nga sa unang Juan 5:16, ato na sila kamusangkot gayon sa kamatayon. Tanawa? Unsam ni sa nga musangkot sa kamatayon, di na nila pasaylo, patayin so. Kung galing suon kung pumalandong, kung doon ay sa yung kanilang pasaylo, kung isa nga musangkot gayon sa kamatayon. Apan, ato na isa nga gamay. Diskutan usab sa unang Juan 5:17. Sala ang tanang buhat nga di matarong. Apan adunay sa nga di musangkot sa kamatayon. Ug pasabot nga na pay mapasaylo sa gamay ni sa. Manay galing soon madako man gumagamay sangan nga sa giningson. Unang pagpumalan son. O na doon kay sa patod pa sa giyon sa giningson panduri doon sa kaparian o pangayo o sa kanito sa kumpisan. Aron ka mahiluan, marikonsayal ka o makapatong ka sa grasyo. Manay galing soon pagpumalandong. Gani, importante usab ang kapasahiluan sa tanang naginungsod.
Lucas 17, 3-4. Kung ang imong isikatao makasala, pasayluwas siya. O kung maginonsol, pasayluwas siya. Sa 4. Kung makasala siya kanimo sa makapito, sulod sa usa ka adlaw, o sa matag higayon, wala siya kanimo o moingon na ginonsol ako. Kinanglan mo siya pasayloon. Kung ang tao nga nakaila sa iyong sala na ginonsol, kinanglan mo siyang pasayloon. Matod pa sa 17, 3-4 sa Lucas. Manay galing soon, dawat galing kamaturan, pasayloa ang mga tao na nakasama kanimo. O doon na siya, o paila sa iyong sayo. Manay galing soon, musak mo ka na ang pinaka-importante na bahin. Yung kanailan mo pasayloon ang kanang na ginonsol. Diskutan mo sa Ezekiel 33:19, ugon ang dautan sa mubiya sa iyang pagkadautan o magbuhat sa matarong makabaton siya sa kinabuhi. Ang sa kataong nagbago, agikan sa pagkikit, o karon himo na mahayag ang iyang kinabuhi, nagbago sa iyang kinabuhi, nakabaton siya sa kinabuhi. Diskutan mo sa Ezekiel 18:21, ang Diyos mingon, apan kunang kaong dautan maginungsol sa tanang sala nga iyang nahimo, o mutuman siya sa tanang kong malasugot, o magbuhat subay sa balaod, o sa matarong, o sa katarong, mabuhay siya, o dili mamatay. Kining mabuhay igsoon, nga nabagoy kinabuhi, o kining di mamatay po di mamatay, kay naluwas man siya. Kailan ibahin sa kasulatan, patay buhi ka sa Diyos. Sa imong kamatayon, bisan ikaw namatay, buhi tungod kay ikaw naluwas. Muna gigaling soon, huwag pamalandong, huwag mo kana ang ikaduwang ang sa kaluwasan, pagpalusod. O galing soon, ang ikatulong ang sa kaluwasan, mong pagtuman sa mga sugo sa Diyos. Matthew 19:17, tumana ang mga sugo kung kang masunod sa kinabuhi. Magtuman kita sa mga sugo sa Diyos. Magtuman kita sa mga sugo sa Diyos. Aron kita makabaton sa kinabuhi. Ingano sa 1:14-15. Kung naigugma ka mo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Basta igsoon, kung na kita ipagigugma. Kaya sa Ginoo, tumanan na to ang mga sugo sa Diyos. O kamunang Korinto 16:22, tinunglo ang wala maghigugma sa Ginoo. Aron ka dili matunglo, igugma ang Dios sa imong kinabuhi. Igugma ang Dios pagbatulog Dios sa imong kinabuhi. Galing soon, kay mo kana ang unang sugo sa napulot na sugo. Unang sugo, igugma ang Dios. Ikaduhang sugo, balana ang ngalan sa Ginoo. Ikatulong na sugo, balana ang atlaw sa Ginoo. Ikaapat, tahura ang imong amahan paginahan. Ikalima, ayaw pagpatay. Ika-6, ayaw panapaw. Ika-7, ayaw paggawa. Ika-8, ayaw pamakak. Ika-9, ayaw kaibog sa asawa sa imong silingan. Ika-10, ayaw kaibog sa butang sa imong silingan. Kung pala ang napulo kasugo, kung bisan kinsa, wala'y makatuman niya na, apan tungod sa gugma sa Diyos, imong duwa, aron matuman na to, o kipasayon, o pinaaga sa gugma. 12 kasugo, sugo sa gugma. Nga mabasa sa Matthew 22:37 nga 2:40. Unang sugo, sa labing hinungdanong sugo, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, o sa tibok mong hunahuna. Kung imo kinagituman iring labing unang sugo, natuman nimo ang una, ikaduwa, ikatulog nga sugo sa napulo na sugo. Ang paghigugma sa Dios labaw sa tanan. Kaya kung nagugma ka, nakatuman ka rin unang kaming sugo. Ang paghigugma sa Diyos, o ang pagbalaan sa kalan sa Ginoo, o ang pagbalaan sa andaw sa Ginoo, mao ang imong natuman. O, ikaduha, kalabing, menungganong sugo. Higugma, ang imong isig katao, sama sa paghigugma sa imong kauligon, nga mabasa, Matthew 22:39. Kung imong kining gituman mo ang ikaupa, yato sa kapulo. Kauray mo ginikanan, ayaw pagpatay. Kung ano kay gugma, ayaw pagpatay.
Kung na kay gugma, ayaw panabaw. Kung na kay gugma, ayaw pangawat. Kung na kay gugma, ayaw pangmangat. Kung na kay gugma, ayaw kaiwag sa mga sa asawa sa muslihan. Kung na kay gugma, ayaw kaiwag sa putang sa muslihan. Manang galing soon, di pa sayon sa Diyos ang pagtuman sa sugo pinagi sa gugma. O malaomon na ikaw ako, makatuman sa sugo sa gugma, di galing soon pagpamalagyan. O mo ka na, ay katulong ang sa kaluwasan ang pagtuman sa sugo. Karon, mato kita sa ikaupat, ang pagkinabuhi subay sa grasya. Usa-usab nga makita nato nga subay sa grasya ang kining seven sacrament. Adunay grasya ang Katoliko na pinamyagan o nakadawat sa mga sakramento. O makita usab nato ang kining Santos na Eucharistia. Adunay grasya ang tao kung makasimbas siya o makakaon sa lawas ng dugo ni Kristo. Ang tinuod ng lawas ng dugo ni Kristo, dili literal. Kaya ang uban ra ba simbolikal, ang atuwa literal. Muna galing sa pagpungulan daw. Body and the blood of Jesus turned into bread and wine. Buwan sa 54, ang mukaon sa kulong o mainom sa dugo. May kinabuhi ulit katapusan. Kaya mo na nagsuon ko, magkatambong kita sa Santos na Eucharistia. Magabaton kita sa kinabuhi na ulit katapusan. O lang, ang kiling Juan 6:5, kaya ako unod mo ang matuod na pagkaon o ang akong dugo, mawang matuod ni Elimon. Kaya mo na nagsuon, wala gihimong simbolikal, kaya tinuod pag yung pagkaon. Ang kiskutan sa mga Biblia, explicitly, tinuod nga dugo nga ilimnon, tinuod nga ilimnon nga iyang dugo o tinuod nga pagkaon ang iyang unod. O niyang kisdutan nun sa Juan 6:16, ang mukhaon sa kulod o minom sa akong dugo, magpabilin din kanako o kako diha kaniya. Huwag pasabot sa pagkaon nato sa lawas ng dugo ni Kristo. Ang kanaya ni Kristo, aliya ka na to. Kung sa magkanaya ni Kristo, pagka may gugmaon, pagka may makalubsanon, pagka maghilagon, pagka mapailobon, ang tanang maayon anak ang Kristo. Huwag sa atong pagkalawat sa lawas ng dugo ni Kristo, ang kinabuhi ni Kristo niya ka na to. E matod pa sa Galatians 20, na di na ako ang nabuhi karon, kundi si Kristo na mismo, ang aniya ka na to. Matod pa ni San Pablo. Bosa may igsoon pagpapanandong. Yan ang diskutan mo sa kining bridge of up to heaven. The bridge up to heaven, ang seventh sacrament. Huwag ka mo sa sais. Si Jesus dito ba, ako, ang dalan, ang kamaturan, o ang kinabuhi. Wala'y makaadto sa man kung dili mo agi ka na mo. Kaya gining pagtulungan na, i-establarman ni Kristo, wag kita nila mga kumagya. Kasi gusto ang dalan, ug ang kamatuoran. Gani makita nato ang konsekrasyon sa kapani ang gitawag o in persona Christi Capitis. Magpasabot na si Kristo ang naa sa mga kaprihan na kini mismo ang pagtulunan na bridge up to bridge. Na pilagin ana, makabaton kita sa kinabuhi na sumoy sa Diyos. O pang mga sakramento, labi na sa mga healing sakramento. Ang pag-umpisa sa kanang healing sakramento. Ingon pang kinigiyog sa masakit o healing sakramento ka na. O kining Christian initiation ng baptism. Ingon man, kining confirmation. O kang Santos na Eucharistia. Kung makabatong ka kaniyana, magkinabuhi kita subay sa grasya. Pag mga morang nagsoon, pagpamanandong. O ang sakramento, yamatag kanato sa pagkahingo sa simbahan, kaning pagkapari, o kining matrimony, kining communion, na kining sakramento nga manat sa tao, makabaton sa grasya, na may usas siya sa simbahan. O pinaginana, makabaton siya, o makaagi, sa gitawag na to, the bridge up to grace, ang sakramento. O kining, ikalimang angang sa kaluwasan, ang pinaka-init na isyo, ang pagpasakop sa tinod kay Kristo. Like inside the Catholic Church, there is salvation. Outside the Catholic Church, there's no salvation. According to the Vatican I. Pasalamat mo kay na Vatican II. Kay giwilkam ang tanan sa pagbaton sa kaluwasan. Pinagi sa exemption.
Kung ang tao gawang masayod sa kamaturan, inosente siya. Posible ang Diyos mo'y maigo sa paglawas kani. Apan ang tao na nasayod sa kamaturan, nagpabilin niya pong pumul. Ignorante siya. Kastiguhon siya sa Diyos. Magpasakop na ng Iglesia, o 1:16, ako adunay ubang mga sakop nga walang may sakop dili turila. Kinanglan dagkong kusab sila nanhi. O mamati sila kanak sa akong tingod. O mahimo silang kusana lamang kapanon. O buso sa kamagbalantay. Manahigala yung suman. Ang akong pagwali sa pulong sa Diyos o sa kini kapagtawa, kaninyong mga kanino nga nawala. Gipangita ka mo sa Diyos o kamo mga kaplagan, o mahimong mag-decide. Mo decide sa pagkakos sa kamaturan o may kang sakop sa kapanon o sa kamagbalantay na naginusarang simbahan ng gitukod ni Kristo. O ang 1:20 na kaingon, ang puntahan, ang masulod, agi kanako, maluwas, makasulod gawas siya, o magkaplag siya pasibsib. Si Kristo lamang ang puntahan nga atong pagkasudlan, ang dalan nga atong pagagian. Kristo tanusab sa 14:6 ng Juan, si Jesus mingon, ako ang dalan, ang kamaturan, o ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundi muagi ka nako. Kinang tanan, muagi kayod kang Kristo. Aron kita magaadto sa langit. O gani, wa kita'y katungod, nga motukod o langit pang pagtulunan o relihiyon. Kay matod pa, sa unang Korinto 3:11, kawala na laing patukuranan, ipahimuluna na. Ibisan 15, gawas na napiluna na, nga mao si Hesus Kristo. Doon ang nagitukod ni Kristo. Anong mutukod mo kaglililihin? Manahigaling suon, pag pumalantong kay Pilia, ang simbahan, nagitukod sa Ginoo. Kaya kiskutan magod sa Hebrew 12, nagkalagan siya ingon nga pagudong balik sa kalabing paldaan, nga mga matuod niya doon niya, nagitukod sa Ginoo ini sa tao. Manahigaling suon, pag pumalandong, kay ganing kiskutan sa 16 sa Mateo, o sa sultihan ko ikaw, Pedro, niining, ibabaw niya ang bato, pagkatuguron ko ang simbahan, akong simbahan, o bisan gani ang kamatayon, dili makabuntog niining. Okay, pasudros 20 na kaingon, gitugod ka mo, diya sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles. O ang mga propeta, o sa mga bato, o ang bato, nga gituguran, mao si Kristo Jesus. O gusto tanong sa unang Timoteo 3:15, ang simbahan sa buhing ng Diyos, ang haligi o sukaranan sa kamaturan. May lain sa kamaturan, ang simbahan sa buhing ng Diyos. Ang simbahan na gitukod sa Diyos, haligi o sukaranan sa kamaturan. May lain. Roman Catholic Church. O niya sa Efeso 5:23, si Kristo mismo na may nagtukod sa simbahan, mga manluluwas sa simbahan, na mao ang iyang lawas. Masay galing sa pag pumalandong. Kaya si Kristo ang nagtukod sa iglesia, siya usab ang muluwas na ini. Bot pasabo ang simbahan na gitukod ni Felix Manalo, siya usab ang muluwas sa simbahan. Kung saan pagluwas sa tao, ng Diyos lamang ang makaimon. Bot pasabot igsoon ang kamatuoran ng simbahan nga gitukod ni Kristo Jesus, siya mismo ang muluwas. Makalawas ba si Felix Manalo sa pagtukod niya sa iglesia? Dili igsoon. Maray galing sa ng Diyos ng nagamanan ang makalawas ko na. Kay duha ang timailhan o duha kabutan o mata. Diya sa kaluwasan, instrumental cause of salvation ng simbahan o ang principal cause of salvation nga mawang Diyos. O baka na ay kanimang ang sa kaluwasan, pagpasakot sa tinod niya Diyos. Karon, mato kita sa ikanong ang sa kaluwasan, ang pagwali, ang pagbumiyaw sa pulong sa Diyos. Giskutan usab sa Roma 6:17, o sa ang pagtuo nagigigan sa pagpamati sa minsay o ang nabati nagigigan sa pulong ni Kristo. O kana ang pagwaling suon nga kamatuoran nagigigan kayo sa pagpamati sa minsay nga atong nadungog gikan sa pulong ni Kristo. Pinagi sa mga magkauli, nagipadala
aron sa pagsangyaw sa pulong ni Kristo. O gani giskutan sa unang Timoteo 4:16, bantahi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlok. Wata kini kanunay, kay pinaginahili manos mo ang imong kaugalingon, huwag ang mamati kanimo. Wala igaling soon ako nga nagawali sa pulong sa Diyos, kung nagapaminaw, nagatinuwa kitas kanoso, kaya ang pagpaminaw ug ang pagsangyaw, ano na may kabahin sa kaluwasan. Giskutan mo sa unang Timoteo 4:14. Gamita ang espirituhanong gasa nga nagdawat mo sa diyang nanoldi ang mga propeta samtang nagbanong kanimo sa ilang kamot ang mga kadagkuan sa simbahan. Yun sa mga kadagkuan sa simbahan, mga obispo, gipandungan ang mga kapurian o ang nagtugot ka na to sa pagwali, dinikaroon sa terminal. Ang nagpandungan ka na to pinagi sa atong obispo. Isap na tutok Rodrigo sa Disney sa mga ibalat. Ani sa Lucas 18, 29-30, o si Jesus pingon kanila, tinod ka na, gisultian ko kamo niini, nga pisang kinsa, nga mo biya sa iyang puloy-anan, asawa, mga igsoon, mga Amerikanan, mga anak, tungod sa kinan sa Diyos. Makadawat sa daghang panalangin. Niining panahuna, o kinabuhin tayo ang babatunan nining umabot nga panahon. Huwag pasabot na igsoon, importante kini ikaulong mga salusa ang pagminaw o ang pagwali sa pulong sa Diyos. Karon, hatod kita sa ikipitong anang sa kaluwasan, nga mao ang paglahutay. Hatod pa sa Mateo 19:30. Apan, daghan sa nakuna karon maulahi. O daghan sa nauli karon may una. Huwag pasabot ang atong pagsangyo, kinanglan na doon ay pagkamalo tayo. O niya sa Matthew 24:13. Apan malawas ang nagpadayon ng nandun sa katapusan. Marcos 13:13. O dumtan kamong tanang tao, tungod kanako, aron kadtong mulahutay hangtod sa katapusan, maluwas gayon. O nga Pilipos 2:12 na gayon, padayon kamo sa pagpaningkamot o ban sa kahatlok o pagkahod aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. O mao kana ay gipinong ang sa kaluwasan. Karon, madto kita sa mga pangutana o tubag. Pangutana, maluwas ba ang Bibliya sa pagkakatoliko? Tubag, kinanglan nato silang ipabalik aron maluwas. Reality. Realidad sa kinabuhi sa mga Bibliya. Bibliya, kaaway sila. Lusod sila maluwas. Matthew 12:30, ang dili dapit ganako, batok kay ganako, o ang dili motabang ganako sa pagtigom na patibulaan. Unya sa Matthew 9:40, kay ang dili batok ganako, dapit gayon ganako. Ang dili batok kanako, dapit gayon kanako. Kung gani kasgutan sa unang Juan 2:18, ngadto 19. Sa Dios sa mo kini ang mangingon. Doon ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga mali ang kaaway ni Kristo. O karon ani na ang daghang mga kaaway ni Kristo. O sa masiguro nato nga doon na kayo ang katapusan. May mulat na nato kining mga tawhana, kay dili man sila tinuod nasakop sa atong pundo. Kung tinuod bang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Aron, apan namiya sila. Aron nailan, gayon, na sila dili uban kanato. Munang igaling soon pag pumalandon, ang tarang pamilya inyong kaaway. O niya, ikaduhang Pedro 2:3, sa ilang kakong kay muslan kamo sa mga magtutudlo, sa mga mini nga magtutudlo, pinagi sa pagsultig, tinumutumong sigilanon. Gawgay na silang diyan tama sa silot, o nagtugaw kanila ang kamatayon. O gigaligsoon, temporaryo atong tinguha o pangandoy, niya may usaw man ka na to, kining mga tao na miya. Bawan di City 21, nagampo ako. Nagampo ako, nga mausa-unta sila.
amahan, mausaw ta sila. Hindi ka na to, sama nga ikaw, o ako, o Sara. Aron na masayo ng kalibutan, nga ikaw, ako, o Sara, o ikaw, nagpadala ka na to. O gamuan si City Manitres, ako, anak, ako, anak kanila, ikaw, anak anak ko. Aron sila may usa. O sa ingon, nasayo ang kalibutan, nga ikaw, nagpadala ka na ko, o ang nahigugma, o nga nahigugma, kang kanila, sama nga ikaw nahigugma ka na ko. Muna galing soon, atong pamalandungan, nga ilong kayong kaaway ni Kristo, ang ibiyang bahan dito ko ni Kristo. O Kristo, nga malawas, karon sila malawas, balik sila sa pagkakalimutan. O kini inyo alagad, ni galing soon, sa panapos magaingon, paningwaan ang pagpili sa kamaturan aron sa imong kalawasan. Nagpasalamat, mayong hapon sa tanan. Yeah, thank you. Amen. Praise the Lord. Thank you. Mau tala ko sa iyo. Kasi pa rin. Kasi pa rin mo. Hindi na.